Morning again mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 16, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Fini Homes. Dito yan sa may Sapphire, Marulas, Valenzuela. Huwag na yung building na yan, Marulas, Valenzuela. At dadalhin po natin sa may Malabon City Square. Naku, sa may Lungos, Malabon. Di kaya traffic. Nako po. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang pala, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. Ngayon, hindi lang po ngayon, malamang din po sa mga susunod na malinaw yung bilis sa kasamahan nyo dyan. Bakit di ba? Dapat sa bayan kayo. Ang loyalty, di ba, ay nasa bayan, hindi nasa kaalyado o sa grupo. Kinakailangan, bago mag-bunyo, yung kanilang recess, magkaroon na ng majority signature. Kung hindi, ma-archive lang. Sayang ang mga panahon at pinanood natin lahat tayo nagalit sa mga testimonya. Sayang talaga, pero marami naman din doon sa mga narinig natin ng testimonya ang nagamit ng ombudsman, di ba, bilang ebidensya nila. So, kailan kaya natin makikita talaga yung turn around, di ba, ng ating mga binoto, iluklok sa posisyon na para sa bayan naman ang isipin ninyo. Baka makita natin may mga sa susunod na total Eclipse. solar eclipse na 1,000 taon pa. Alas 9:42 na ulay sa pagbayan. Walang personalan. Nasa linya po natin John Santos, President Association of Fresh Fish Traders of the Philippines at Director din po siya ng Inter-Island Deep Sea Fishing Association. Supply ng isda, galunggong, alam natin sa kanya. Oo. Mr. Santos, Igan at Connie, magandang umaga. Good morning po, Sir. Igan, Ma'am Connie. Ay, ito paborito namin, yung galunggong. Bumaba na daw ang presyo ng galunggong, sir. Ano mo ba ang Hindi ba na-apekto ng krisis? Oo. Hindi po kasi po supply and demand kami. Okay. At dahil sa pagbukas po nitong season ng isda, napakaganda po ng huli. Kaya ho malaki ang volume, kaya ho ang presyo natin ngayon sa market nasa 40 na lang hanggang 20. 40 hanggang 25. 25 pesos per kilo. hindi maganda. Ito po pang mga nakukuha po natin galunggong ngayon, yung malalaki o maliliit. Kasi diba, may mga gusto talaga yung maliliit na crunchy di ba? Ano ba ang ating mga nakukuha? Yung sinabi ko pong presyo, nasa mga medium po yun. Medium yun, okay. Apo, yung pong malalaki, umaabot din po ng mga 60. Kaya po, pagka ho sa palengke nyo binili, nasa mga 120 to 140 pa yun. Opo. Pero kung yung mga medium, yan ho yung masarap yung prito, yung sinasabi Di nyo. ba? Yung pinagat na Nasa patulong. mga 80 na lang ho yun sa palengke. Okay. So ngayon, maganda sabi nyo nga ho ang ating fishing season. Wala naman po tayong mga nakikitang magiging effect naman po nito, no? Doon sa, syempre, pagmahal po nung mga kasama ba sa ibang bilihin. Sabi nyo, supply and demand kayo. Pero, syempre, yung mga iba pa kong mga mangingisda natin gumagamit din ng gas, di ba, sa kanilang pangingisda. Malaki po ang epekto nito sa mga producer kasi po napakalaki po ng gastos nila. Pagdating po sa crudo, almost 50% po yan ang kanilang gastos.
po ang epekto. Kaya pagka ho masyadong bumaba ang presyo ng isda, baka ho magbawas sila ng operation. Tapos ako yung mga sinasabi na yung mga isdaho naman na nakukuha dito parang ano daw minsan yung mga ini-import galing China pero atin din naman galing yun sa karagatan natin. Ang siyensya po, magsasabi niyan, actually, commercial po ano po, epipelagic po ang isda. So, hindi po natin matisiguro yan. Pero Pero may mga ganun sabi po, isang mga isdang nahuhuli po natin dito. Pick up po. Actually, huli po sa ilaw ito. Kaya po, ang ibig sabihin po, halo-halo po siya na nahuhuli sa isang banyera po. Iba po galugtong yan. Ibang klase isda. Ganun po. Kaya Saka yung World Cup issue. Kasi Ang inano nga po ay matagal na nagpapahirap sa atin. para kasi ang bilis humigil ng di ba? Tapos ang bagal yung patupad, parang ganun ang reaction. Reaction lang din po ako, Kamodi, yung sinasabi mo ng mga advisors, no? Financial advisors po natin, na parang pinag-aaralan nila ito sa excise tax, pagtatanggal ng excise tax sa fuel, kasi masyadong maliit. Parang kung naman dun sa itinaas na at baka hindi naman maramdaman, babalansin kung ito'y tatanggalin o hindi, parang mas magkakaroon ng problema po sa iba pang mga napupuntaan po ng taxes na ito sa ibang programa ng gobyerno. Ano yung reaction niyo dyan? Ang po natin makuli ay sa lamang ang buwis na produkto na pinagkukunan ng ating pamahalaan. Maraming mga negosyo, maraming mga negosyante na nakuntaan ay talaga naman yan na hindi nagbabayad ng karapatang isang gobyerno. At yung mga lang negosyo nga po, meron pang tax holiday. Pero yung mga ordinary driver, yung ordinary pamahalaan, ay araw-araw po tayo nagbabayad ng sa pamahalaan. Ang sakit, napupunta lamang sa malalang korupsyon na hindi na ibabalik ang dito po ng service. Kamodi, maraming salamat po. Thank you, Kamodi. Salamat po sa Rita, at palagi po kayo mag-ingat. National President po ng Piston, si Kamodi Loranda. Balitang hali! Tuloy-tuloy ang balitaan, 11 a.m. sa GTV po yan, ha? Balitang hali. Mamaya po, nakita tayo. Habang si Mark tsaka si Susan susunod. Oras natin alas 9:57. Ito ang one-on-one. Walang, Walang iwanan muna. wala muna. Mare, walang iwanan muna, Mare. Akala ko pinabanggit mo na ito. One-on-one. Wala, sa dahanan. Nagtutuloy ako Mga kapuso, sa Super Radio. Ay, pero, Ayos. wala na proteksyon. Walang kinikilingan. Wala na proteksyon. Noon at ngayon, servisyo, totoo. One-on-one. Walang personalan. hindi po totoo ito, or baka hindi niyo rin nakilala si Badiaga. Baka naman yung mga picture na yun ay parang fan club lang, no, na kasama niya si Vicky Sara sa ganito. Pero burden na po nila yun, no? Parang Mr. Respondent na po yun, naka Vicky Sara na po at nakakwa niya. Kung papanggain nila yung ebidensya na lumabas kahapon. Oo nga po. And so in the meantime, ang bagong development, partner, at saka attorney, mukhang susupin na rin si former Senator Sammy Villanes. Oo, kasi ano din Oo, umuwi din doon na meron pala. Ano ba nagtutugma yung mga centralized doon, di ba? Kaya binabantayan pa rin yung mga movement niya. Ako nai-impress ako doon sa, sa kanyang sinabi na lalagay namin yung susi ng Red Mazda doon sa left. Alam niyo pa yung mga prices, di ba? Hindi na gano'n. Kaya siguro sinasabi niyo, Tony, na parang very consistent siya sa mga naaalala niya as a witness, di ba? Tapos sabi ko, tapos iniwan yung Mazda. Mahal yun. Yung mga gano'n, Tony. At parang somehow, di ba, kapag scripted ang witness, di ba, yun, nandilitaw yun, lulutang yan, di ba, Tony? Hello, pwede po kasi maging obvious doon na scripted po, no? Pero yung maganda nga sana sa impeachment na hindi po kadalasang nakikita sa mga normal na kaso ay madami po kasi sa mga testimonya na ito. Hindi po siya lumusot sa normal na korte. Pero yung impeachment po kasi hindi nga po siya nakatuon sa COES. Nakatuon po siya doon sa mga
representante natin na hindi naman po lahat sila abogado, dumaan sa pagsasanay ng mga host at abogado. So kung ano po yung convincing, no, part po yung minsan yung mga demonstration na yun, even minsan yung kalidad ng clarity ng statement, kung bumalikan yung impeachment ni President Estrada, yung sinabi Clarissa Ocampo na parang I was 1 foot away, yung mga gano'n na bagay. Yung theatrics ng impeachment, actually, hindi po siya, minsan sa korte, hindi po siya ganun kabigat. But sa mamamayan po, na ang tinatanong lamang po ay dapat pa po ba magpatuloy sa first place ng tao na ito. Compelling po siya enough. And ganun po talaga yung sistema natin. And again, probable cause pa lang po ang hinahanap dito. Attorney Paolo, maraming salamat po sa inyo. And I'm sure we'll have another opportunity in the future para i-assess natin kung ano pa ang mangyayari sa mga susunod pang pagdinig ng Justice Committee. Thank you, sir. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Salamat. Attorney Paulo Emanuel Tamasi, Associate Dean and Assistant Professor, University of the Philippines College of Law. Before we say goodbye, paring Danny, babatiin ko lang yung ating mga birthday celebrants ng April. Oo, ang dami nila. Nagsama-sama sila kahapon. Oo, nag-collab. Nag-collab. Nag-corroborate. Talaga na yun. Napundat kasi lahat eh. Meron pang take home. Happy birthday, April and Sia. April 2, si Josie na ating makeup artist par excellence. Si Archie, si April, si Jason. Aba si Robert Mano, April 11, happy birthday. Meron pang isang April, ano talaga? April 13. Si Anika, si Michael, Joyce, si Boss Claude dito. Si Beautiful Liza. At syempre, ang tuktok ng buong DCMF, si Doc Dennis. Happy birthday! And Tess Perez Mendoza. Hi Tess, happy birthday! Kinakitabi natin kahapon. Happy birthday, guys! Si Mark Notarte. Happy birthday, Mark! Dami naman din yung April celebrant. Okay, susunod na ang Kabayan with the one and only. Ayan, diba? Ganun muna, naamoy natin yan sa Quezon City, lalo na kung kayo ay malapit yan sa Nagota. But anyway, yan nga yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. May makasama tayo isang nanay sa Darian sa number mo? Malaman natin. 0949. Drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mga misyon. Paalam po.